Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw. Yung ating bagyo na minomonitor na si dating Isang, ito po ay patuloy nang lumalayo sa ating bansa. Pero tinataglay pa rin po nito yung lakas na 85 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa rin po yan na abot ng 105 km per hour. Mabilis nga po itong pagkilos ni dating bagyong Isang na nasa 30 km per hour at ito po ay patungo nga po dito sa may parte ng China at ng Vietnam at posible pa mag-intensify ito bilang isang typhoon category. At yung low pressure area naman na minomonitor natin ngayon na nandito sa may southern portion ng Mindanao, ayon nga po sa ating advanced weather forecast, nasa 45% chance yung kanyang posibilidad na mag-develop ito bilang tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakali man, ang magiging senaryo po niyan, posibleng paangat po yan dito sa may parte ng Visayas hanggang dito sa may parte ng Bicol region, kung saan nga po yung naging posisyon ni bagyong Isang, posibleng doon po yung kanyang maging dadaanan. Habang yung habagat naman, apektado ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Antique, Negros Island region at natitirang bahagi ng Western Visayas. Habang yung extension naman ng kaulapan ni dating bagyong Isang, apektado ang Ilocos region, Abra, Benguet, Caraga, Davao region, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Bohol. Kaya makakaranas pa rin po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Dito nga dahil sa extension pa ng kaulapan ni dating bagyong Isang. At kung mapapansin naman po natin yung makakapal na kaulapan na yan, apektado na po yan ng LPA po, extension po pala ng low pressure area, yung nakaka-apekto dito nga po sa may parte ng Mindanao, Visayas. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil posible po tayo makaranas sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron pa po tayong mga posibleng sama ng panahon na posibleng aasahan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, dito mapapansin natin yung posibleng magiging direksyon nitong sama ng panahon. At possible nga po bukas hanggang sa susunod na araw, posibleng umangat po yan dito sa may eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng August 26, 25, and 27, medyo mabagal lang pagkilos po niyan dito sa may parte ng Bicol region. Magdudulot po yan ng pag-ulan sa ating bansa. At dito po sa may parte ng Central Luzon, mapapansin natin dito po sa may parte ng Central Luzon, posibleng bahagya pang lumakas itong sama ng panahon. At asahan natin, halos buong bansa ay makakaranas nga po ng malalakas na pag-ulan. Posibleng tumawid po yan ulit. Dito po papasok po yan sa may parte na Central Luzon o dito po sa may parte ng Aurora. Then magiging exit point po niyan muli dito po sa may parte ng posibleng dito po sa may parte ng Ilocos region. At asahan naman po natin na patuloy pa rin po tayo maapektuhan ng habagat at magpapaulan po yan sa western section ng ating bansa. At meron nga po tayong inaasahan na posibleng panibagong sama ng panahon na imo-monitor by first week ng September. Ito po ay aasahan din natin na posibleng mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At ito po ay dito sa may parte ng eastern section ng Central Luzon. Yan po yung ating imo-monitor. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat na po agad sa ating mga kababayan para sa mga posibleng magiging senaryo nitong panibagong imo-monitor natin na sama ng panahon
dahil magkakaroon din po ng sama ng panahon sa may parte ng South China Sea at yun naman po ay hindi papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero posible po yung magdulot ng pagulan dahil sa paghatak nito sa ating southwest monsoon o habagat. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya palagi tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para mas malaman po natin agad yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa at tayo po ay makapaghanda. Dito po by September 5 and 6, dito by September na po tayo, makikita nga natin itong sama ng panahon na ito sa may parte ng eastern section ng Visayas. At ang magiging posibleng scenario rin po niyan ay posibleng magiging paangat pa ng bahagya. Kaya mag-monitor po tayo sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano yung magiging scenario nito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.